Ito ay pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo sa dalawang bahagi na binibigyan natin ng buhay, bawat sitas, ang ayon po sa kalooban ng Espiritu para talakayin at maunawaan natin sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Ang una pong aralin, ayon po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang sa 23. Ito, kung ating pong pag-aaralan, ito po ang hiwaga ng kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat, kung aaralin po natin ang buhay-buhay ang ating dakilang Panginoon, hindi po dyan nababanggit ang pangalan Marcos. Okay? Sa apat na ebanghelista, dalawa lang po ang kasama ng ating dakilang Panginoon. Ang Mateo at si San Juan. San Marcos at San Lucas ay bunga na lang ng pangangalan ni Apostol Pablo. Doon sila tinawag. Kaya po, sa 12 alagad, dalawa po ang kinuha ng ebanghelista. At sa panahon naman ng pangangaral sa mga hintil, dalawa naman ang kinuha ng ebanghelista. Ngayon, ang tanong, paano nasaksihan ni San Marcos ang mga kasaysayan ng ating dakilang Panginoon kung hindi niya pakilala si Kristo? Ibig sabihin, nung tawagin siya para isulat ang Ebanghelyo tungkol sa kasaysayan ng ating dakilang Panginoon, dahil kinasihan siya ng Espiritu Santo, na isa-isay niya ng buo ang mga pangyayari sa mga buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon. At higit sa lahat, yung Ebanghelyo na itinuturo ng ating dakilang Panginoon, yung kaharian ng Diyos. Ngayon po, ang tema dito, sabi, ganito, at muli pinalapit niya sa kanila ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Wala ka namang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwa ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakahahawa sa tao. Ito po sa King James, yung 16, wala po siya. Pero meron siyang footnote. Kung ang sino man ay makinig, na ipakikinig ay makinig. Ito, unahin muna natin yung tema nito. Yung pagtawag ng ating dakilang Panginoon sa karamihan, meron agad siyang isang bagay na nais pagdiinan. Na lahat ng tinawag niya ay dapat iukol lahat yung tainga sa pakikinig at higit sa lahat sa pag-aanalisa o sa pag-uunawa. Sapagkat kung halimbawa ituturo ng ating dakilang Panginoon yung talinhaga o aral, totoo nga nandiyan tayo pero hindi naman natin inuunawa, walang koneksyon, yung pakikinig, magiging useless po ang Ebanghelyo sapagkat parang dumaan lang sa tainga pero wala namang siyang naunawakan. Walang naiintindihan. Kaya ito po ang hinihiling ng ating dakilang Panginoon na sa bawat napapakinggan natin, lalong-lalo na ang aral, dapat po inuunawa natin. Ngayon, ano po ang sinasabi dito? Na walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na
na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Ito, yung nangyari dito, sabi pa niya, kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig, ay makinig. Nagwarning na siya nung una, inulit niya pa, na kung sino man ang may kainga na ipandidinig ay kinakailangan umunawa. Ngayon po, pansinin natin. Dalawang ulit sinabi ng ating dakilang Panginoon na unawain, pakinggan, i-interpret sa kanyang sarili ang kanilang narinig, pero bakit yung kasunod hindi na unawaan ng kanyang mga alagad at nagtanong pa sa ating dakilang Panginoon tungkol sa kanilang napakinggan? Kaya kung titingnan po natin, parang walang naging reaksyon doon sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kahit kung sa karamihan, bakit kinakailangan niya pang muling tanongin niya ang ating dakilang Panginoon? Sa kanyang sinabi na walang anumang nasa labas ng katawan ng tao. Ngayon, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, sabi sa kasunod, at nang pumasok siya sa bahay mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinhaga. Ibig sabihin, tumawag sila ng karamihan kasama ng kanyang mga alagad, pero hindi po nila naintindihan yung sinabi ng ating dakilang Panginoon na walang anumang nasa labas ng katawan ng tao ang pagpasok sa kanya ay makahahawa sa tao. Kaya kung aralin po natin mga kapatid, ang diniinan dito ng ating dakilang Panginoon, yung kalagayan ng kanyang mga alagad at dahil nagtanong pa, anong sabi? At sinabi niya sa kanila, kayo ba naman ay wala rin pag-iisip? Hindi pa ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Hindi pa rin po nila naunawaan. Hindi. Isinaysay ng ating dakilang Panginoon ang buong detalye. Ano ang sabi niya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ibig pong sabihin, sa isang sistema ng ating katawan, walang iba, yung digestive system, na tinatanggap ng ating bibig, minunguya, minulunong, at diretso sa tiyan. Pagkatapos niyan, idinudumi, yun ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon. Nakapokus siya sa daanan. Ano po ba yun? Walang iba, yung bibig. Ngayon po, lahat pala nang ipapasok natin sa bibig, na kahit ipinapalagay ng ating kapwa na ito'y hindi kainin, pero kinakain natin, halimbawa tama yung sinabi kanina, yung cholesterol o yung mga bawal. Kapag kinain mo yan, o kahit lasong man yan, ikaw lang ang mapipinsala, ikaw lang mapapahamak. Pero yung katabi mo na hindi naman tumikip, hindi siya mahahawa. Ibig sabihin, kung saan na bibig lang pumasok yung isang bagay na ikasasama, doon lang po ang mapapahamak yung tao na kumain. Kaya po ang titingnan natin dito, yung bibig na tumatanggap at yung bibig na nagbibitaw ng mga salita. Sapagkat ito po ang bibig na ito ay isang bagay na kung titingnan ko, mayroong bahagi siya na pinagniningas ng impyerno, walang iba, ang dila. Yan po ang nakapapahamak sa tao. Kaya anong sabi dito? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ibig sabihin, kung tayo po pala ay kumakain, hindi na po dapat natin ipalagay anumang kakainin natin na iyan ay isang bagay na marami. Pwede ikapahamak natin kung ikapinsala dahil bawal pala, pero kinain natin, pero hindi po siya makakadamay ng ibang tao. Kaya sabi nito, kinakailangan maunawaan natin yung kahalagahan ng ating bibig. Bakit? Kung paano natin siya ginagamit sa pagtanggap ng anumang pagkain. Sabi ng ating dakilang Panginoon, at sinabi niya,
ang lumalabas sa tao, yaon ang nakahahawa sa tao. Hindi ba sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang sabi, sa kasaganaan ng kanyang puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Yun naman ang sa ibang version ng mga Biblia. Ngayon kung aralin natin, ito pong bibig, nagsasalita siya, nangganang kanya kung ano yung nakasanayan natin palaging naibubulagas ng ating mga bibig. Yun po ang laman ng ating puso. Kaya kung panay mura, may galit ka sa puso. Doon po makikita sa kanya, makikilala ninyo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Hindi po natin maitatanggihan. Kaya kung anumang bagay na lumalabas sa ating bibig, yun po yung naturalesa ng ating pagkatao. Hindi po natin yan piling ikanila. Dahil nagiging habit na natin, nakasanayan na natin, na mas madaling bumitaw ng mga salita, pero hindi natin napag-iisipan, yun na pala yung laman ng ating bibig. Na ibubulalas natin, na ilalabas natin. Yun na po yung pagkakakilanlan ng mga tao kung anong gana ng paglabas na kanyang sinasalita, kung lumalabas sa kanyang bibig, yun na po ang pagkatao natin. Kaya yun po ang pagkakakilanlan. Kaya kung palamura tayo, ibig sabihin, marami kayong kiming dyan sa ating puso na kung saan naipon ng matagal na panahon at ilalabas na natin. Ano bang sabi dito? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang masasamang pag-iisip. Yung duda, isa na po yun na masamang pag-iisip. At kung aralin mo, pag sinabing masamang pag-iisip, nagdududa ka para hindi ka kumpiyansya. Ano kaya? Tunay ba to o hindi? Ano ba to? Kumbaga, dito po lahat yan ang gagaling sa masamang pag-iisip. Ano ba po sabi dito? Ang mga pakikiapid. Ano naman ang pakikiapid? Ang pakikiapid, halimbawa, babae, lalaki, magkarelasyon bilang mag-asawa. Pag yung isa doon, nagloko, ang tawag doon pangangalunya. Pero, yung makikipagrelasyon doon sa dalawa na yun na mag-asawa, ang tawag naman doon, pakikiapid. Kasi kumbaga, aagawan mo yung may karapatan sa kanyang asawa. Kaya ang tawag doon, pakikiapid. Yan po, yung mga nangyayari. Ano ba sabi dito? Ang mga pag-anakaw. Ang pag-anakaw po, yung kinuha mo ang isang bagay na walang paalam. Yun po ang tinatawag na pag-anakaw. Kasi kumbaga, kinuha mo siya, inilagay mo sa bulsa mo, pero hindi ka, walang nakakaalam. Kumbaga, nilihi mo siya. Ano ba sabi dito? Ang mga pagpatay sa kapwa-tao. Sa totoo lang po, kahit sabihin natin, hindi natin kayang gawin ang pumatay sa kapwa-tao. Pero ang pagyurak ng pagkatao ng ating kapwa na kung saan ay sinisiraan natin ng puri at dinuduwahagi sa ilalim ng ating puso na parang umiiral yung galit at puot para na rin natin pinapatay. Kumbaga, parang ayaw na natin masambit yung pangalan niya. Para na rin siya natin pinapatay. Kaya po, kung aralin natin, dito po tayo tinuturuan ng ating dakilang Panginoon na mag-ingat sa pamamagitan na naibubulalas natin ng ating mga bibig na kumbaga kung papaano ang ating kapwa na nilikha ng Diyos, kawanis ng Diyos at kawanis din natin, ibig sabihin yan, kahit sa naman masama, nananalangin pa rin yan. At tayo'y nananalangin din. Kung niyuyuratan natin ang ating kapwa, sayang yung panalangin natin. Sayang yung ayuno natin. Sayang yung sakripisyo natin. Kung yung ating Diyos, hindi pa rin nababago. Kaya kinakailangan po, pag-ukulan natin ang pansin, yung pakikibagay natin sa kapwa. At kumbaga, nandiyan pa nga siya sa sirkulasyon, pero parang gusto mo siyang mawala, parang mo na rin pinatay. Kaya kung titignan po natin, sabi dito, meron sa baba pa nga, itinuro pa din na ibigin ang kaaway at idalangin ang nagsisiusig sa atin. Nandun niya sa pangalawang sitas. Pero nasa 24 niya. Kaya kung titignan po natin dito, ano ba sabi dito?
ang mga pangangalunya. Ito na may sinabi ng pangangalunya. Halimbawa, lalaki at babae, kaya nga inasawa mo yung babae dahil sa tingin ng iyong mata, siya na yung pinakamagandang nakita mo. Na iharap mo sa altar para pakasalan. Ngayon, nakipagrelasyon ka sa iba, ang tawag doon, pangangalunya. Dahil nag-commit ka na, kaya mo nga siya inasawa, tapos naghanap ka pa ng iba, ang tawag doon, pangangalunya. Mapababae man yan, o malalaki, o lalaki man, pangangalunya ang tawag yan. Ano ba? Ang mga kasakiman. Kunin natin yung root word. Ang kasakiman ay galing sa word na sakim. Selfish o makasarili. Halimbawa, lahat naman tayo may biyaya sa paghilot. Pero kung gusto mong suluhin na ikaw lahat ang maghilot, magiging sakim yun. Kasi gusto mo, ikaw lang ang marunong. Dapat, lahat tayo, pinagkalooban, gamitin mo, ibahagi natin sa iba, hindi ka naman pala, hindi ka naman, tulungan mo ako. Ibig sabihin yan, para ma-apply natin yan, hindi tayo magkakagawa ng kasakiman. I-share natin yung blessing. Kumbaga, sa pagpapalay ng Diyos, hindi lang ito ang pagpapalay, kundi lahat tayo pagpapalay ng Diyos dahil nagpapagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya, yan po ay galing sa puso, yung kasakiman. Ano bang sabi dito? Ang mga kasamaan. Ano pong klaseng mga kasamaan? Pwede mong sabihin na yung pagdududa pa rin. Pwede mong sabihin na yung ginawa mong kasamaan. Pwedeng hata. Pwedeng ideya lang. Kaya kung titignan mo natin, yan po lahat ay galing dito sa puso. Lalong-lalo na kung ginawa natin. Sabi nga, kung pinag-iisipan pa lang natin, ipinagliliin pa lang, kapag ginawa na natin, ipinanganak na natin ang kasalanan. Kaya doon po tayo pinag-iingat. Ano pa dito? Ang pagdaraya. Dahil naman sa salitang daya. Halimbawa, sa timbangan, nagbinta ka ng 1 kilo, pero ang timbang mo 900 grams ka, nandaya ka. Nag-time ka, alas 8 ang pasok mo, pagkatapos 8:01, pero ipinatansak mo yung time card mo sa nauna sa'yo, mandamaya ka rin. Yung hindi mo ibigay ang tamang sukli, mandamaya ka rin. Kaya kung tayo mo'y lingkod ng Diyos, gagawin natin ang isang bagay na makapag-ingat tayo na huwag mandaya sa ating kapwa. Kaya, sabi nga, ang kahabantaran nito, yung pagiging tapat. Kung late ka, sabihin mo talaga, late ka. Huwag dadayain na late na nga, sasabihin mo na mahagap kanina pa kung kumaming pera. Ito talaga late. Yan po ang ibig sabihin niya. Ano ba? Ang kalibugan. Dahil naman sa root word na libo. Paano mo yan? Hindi baga, halimbawa dito. Meron tayo nagkasulat yan, hiwalay yung lalaki sa babae. Para maiwasan yung humantong doon sa kalibugan. Para nakapokus ka ng pakikinig ng iba. Dapat kasama mo, puro lalaki. Kasi paano pala kung halimbawa katabi mo, maiksi yung damit, kung pagkakan yung kasuutan niya, bakit na, magkakasama na. Kaya yung tinuturan magkakalayo doon sa mga bagay na yun na ikapapahanap din natin. Ano bang sabi dito? Ang matang masama. Sa totoo lang po, kapag may nakita tayo at hindi tayo nakapagpigil, nakapagsalita tayo, doon po gumagana ang matang masama. Lalong-lalo at pininto mo pa sa katabi mo. Nakita mo nga lang, hindi mo pa pero siniraan mo na ng puri. Galing lang sa matang masama, nakapahamak na tayo ng ating kapwa. Galing pa rin lang sa puso. Ano ba sabi dito? Ang kapusungan. Ano po ang kapusungan? Galing sa word na pusong o pamumuso. Dito po, pag sinabing pamumuso, yung kalooban ng Espiritu Santo, tapos kinontra natin, ang ibig sabihin ng pamumuso. Sabi ng ating dakilang Panginoon, nung nandito pa sa ibabaw ng lupa,
Ang sino man magkasala laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ibig sabihin, nung nabubuhay pa siya dito, lahat ng pumampa sa kanya, nagdura, nagsipa, o kaya lahat ng gumawa sa kanya ng kasamaan sa kanyang katawan, lahat yun may kapatawaran. Pero yung tumutol sa kanyang mga aral na ibinahagi niya sa mga alagad at maging sa ating man sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, kapag tinututunan natin yung pahayag ng ating dakilang Panginoon, ang tawag po doon, pamumuso. Dahil, kumbaga, ang nais ng Diyos, sabi niya, sa pag-akyat ng ating dakilang Panginoon, bababa ang Espiritu Santo. Kukuha siya sa atin na siya ipahahayag sa inyo. Ngayon, kung halimbawa, nananahan na sa atin ang Espiritu Santo, pero ayaw natin sundin, ang tawag doon, pamumuso. Dahil po, kumbaga, ang nangyayari dyan, umiiran yung makalaman na attitude sa halip na ipakita mo ang bunga ng pagtanggap natin, ng pagpapatawad ng Diyos, na walang iba, iniligtas tayo, nakasama tayo sa dinipahan niya, dapat matuto na tayo mairalim yung pag-ibig sa kapwa. Kaya kung may buong na nangyayari na yung kapwa, ibig sabihin niya, yung Espiritu Santo na nahan sa atin, nagdaramdam. Kaya, kung mairal yung nakalaman, ang tawag ko, pamumuso. Kaya mag-ingat po tayo. Kung ang Espiritu Santo, inuudyukan tayo na ito ang gawin mo, magpatawad ka, ipanalangin mo yung mga umusik sa iyo, sundin natin. Kung sa ganon, magkapag-ingat tayo na hindi tayo magpapamuso sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo po kasi yung pamumuso. Ano ba sabi dito? Ang kapalaluan. Ang kapalaluan po, galing sa word naman ng palalo. Ibig sabihin, lahat tayo ay merong ego. Pero po, sa oras na ang ego na yan, hindi pwedeng sumuko, ang tawag yan, kapalaluan. Yan po yung tinatawag natin pagkamisan na pride. Halimbawa, sa leadership. Kung halimbawa, sa oras ng pagsunod, at ayaw natin sumunod, at kumbaga may sarili tayong gobyerno, ang tawag doon, kataasan na, o kapalaluan, dahil po ayaw natin magkasakot. Kasi po, doon po sa kapalaluan, para hindi umiral yun, dapat yung kapaligtaron na lang gawin natin. Kapagbabaan, handang pagpapasakot, handang pagsunod, sapagkat, kumbaga, lahat tayo ay sakot ng isang Espiritu Santo na nanahan sa atin, kaya kinakailangan dapat ang pagsunod. Kung aralin natin sa 12 alagad ng ating dakilang Panginoon, isa lang ang sinabi niya sa 12 alagad, inulit-ulit niya. Bawat isang alagad, tinawag niya, sumunod ka sa akin. Ngayon kung halimbawa, yung 12 alagad niya, bagamat tataunti ang nataon mga napag-aralan nila, kaya nga, sabi nila natin, kayo rin naman baga ay wala rin pag-iisip. Totoo po, hindi talaga nila maunawaan dahil sa mababang kalagayan nila na sila yung mga mangingisda lamang. Pero po, ang gagandahan naman sa mga alagad, mas maigi palang sumunod yung mga walang natapos dahil kumbaga hanggang sila sumunod, mas pasakot. Dahil nakasandal sila doon sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Kasi kung marami nang nalalaman, kairaw na din yung pride. Minsan ayaw nang ibaba ang sarili, ayaw nang magpasakot at ayaw nang sumunod. Kaya nangyayari na, umiiran yung tulong kapalaluan. At ang sabi dito, ang kamangmangan. Sabi nga, sa mga gagaalam na ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanila. Ang kamangmangan, yun po yung kawalang kapalangan. Ang tanong, anong klaseng kamangmangan ang sinasabi dito? Yung alam na natin, pero hindi pa rin natin ginagawa. Sa totoo lang po yung sinabi kanina ni Brad, yung patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, yun po ay exclusive lamang doon sa mga taong inosente, sa mga taong wala pang nalalaman. Pero kung tayo kilala na natin si Kristo at ang kanyang mga aral,
pabalik-balik tayo sa templo, paulit-ulit yung mga sitas na binabasa at pinapakinggan natin, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin alam. Dahil marami na tayong alam. Kaya sabi niya, sa bigat ng ating mga nalalaman at natutunan, doon po tayo hahatulan. Kaya ito po ang kinakailangan aralin ng bawat isa sa atin. Sabi nga, sa panukat na iyong isusukat, ay doon kayo susukatin. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawa natin sa ating kapwa, nagpapaus lang yan, bumabalik sa sarili. Kaya pag-ingatan natin yung panukat na yan. Kasi, yun din ang gagamitin yung panukat. May program yan, o publiko, o ano man yan, layo nga yan, ulalim. Ang mahalaga po dyan, mag-ingat po tayo sa sukatan na ating ginagawa. Dahil baka mamaya mag-bounce lang yan dahil sa atin. Yun po ang pakaingatan natin. Sabi dito, sa panghuli, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Paano po siya nakakahawa? Kasi kung halimbawa, naging palalo, nakita ng iyong kapwa, nagpalalo din siya, nahawa natin siya. Naging sakin tayo, ginaya rin natin ng ating kapwa yung kasakiman natin, nahawa natin siya. Yun po yung pag-ingatan natin, na mas maigi pa, sarilinin mo na lang, huwag mo nang ipakita sa iyong kapwa, makapag-iingat pa tayo na hindi natin mahahawa ang ating kapwa. Ito po ang aral na ibinabahagi dito sa unang aralin. Siguro po, nandito na lang panibahagi natin. Sa oras na ito, salamat po sa Diyos. At ano man ang ating kailangan, karaingan, inulog po natin yung lahat sa Diyos at ipagkakalo sa atin ang hiyaya ng sa ganun. Kalimuhan, magtanggap, kasagutan sa ating mga kailangan sa Kanya. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.